Magandang araw sa inyong lahat. Bago ko simulan ng talumpating ito, nais kong mag-iwan ng isang katanungan. Nakikita niyo ba sa inyong mga sarili ang imahe ng kabataang handang gamitin ang kanyang boto para sa pagbabago? Ang araw ng halalan ay hindi lamang isang ordinaryong araw para sa isang bansa. Ito ay isang araw ng pagpili, araw ng kapangyarihan upang baguhin ang kinabukasan ng bayan. Tayo ang hinaharap ng bansa. Tayong mga kabataan ang magtatakda ng direksyon ng ating lipunan sa mga darating na taon. Ngunit paano nga ba natin ito magagampanan kung tayo mismo ay bulag, walang malasakit o pakialam sa pagboto? Ang ating kapangyarihan ay nasa ating kakayahang magpasya ng matalino at tama. Ayon sa isang artikulo na inilabas lamang ngayong 2024 Oktubre, halos 20 milyong botante ay nabibilang sa Generation Z ang inaasahan sa darating na botohan sa 2025. Isang napakalaking porsyento sa pagpili ng mamumuno sa ating bayan. Kaya't ang tanong, hahayaan ba natin na ang malaking potensyal na ito ay masayang lamang dahil sa kawalan ng pakialam? Kabataan, ang pagboto ay hindi isang responsibilidad na dapat baliwalain. Ito ang pagkakataon upang iparinig natin ang ating boses sa pamahalaan at sa lipunan. Minsan sinasabi ng iba, isa lamang naman ang boto ko, hindi ito makakagawa ng pagbabago. Mali. Ang isang boto ay may kapangyarihang magpabago ng kasaysayan. Maging mapanuri tayo. Kilalanin natin ang mga kandidato at huwag tayong magpapadala sa kanilang matatamis na salita o mapanlinlang na mga pangako. Sikapin nating alamin kung sino ang tunay na maglilingkod sa bayan at hindi sa pansariling interes lamang. Bilang kabataan, hindi sapat na tayo ay maging tagamasid lamang sa ating paligid. Kailangan nating pagkaisa at kumilos tungo sa pagbabago. Sa pamamagitan ng pagboto, hindi lang tayo nagpapahayag ng ating saloobin. Tayo rin ay nagiging bahagi ng solusyon sa mga problema ng ating lipunan. Kung nais nating magising sa isang bansang maunlad, makatao, at makatarungan, magsisimula ito sa ating desisyon sa araw ng halalan. Huwag nating hayaang mapako ang pag-asa ng ating bayan. Tandaan natin na ang pagboto ay hindi lamang para sa kasalukuyan, kundi para rin sa kinabukasan ng mga susunod pang henerasyon. Ang boto mo ay ang tinig mo. Ang boto mo ay ang panata mo sa bayan. Huwag tayong maging bahagi ng problema, bagkus maging bahagi tayo ng solusyon. Sa bawat kabataang makikinig sa talumpating ito, gamitin natin ang ating tinig hindi lamang sa araw ng halalan, kundi sa bawat pagkakataong kailangan nating tumindig para sa ating bayan. Kaya't sa darating na halalan, itaas natin ang antas ng kamalayan. Ang boto mo ay hindi lamang para sa iyong sarili. Huwag nating sayangin ang pagkakataong ito upang maglingkod sa ating kapwa. Sa simpleng paraan ng pagboto, tayo ay maging inspirasyon sa isa't isa at patuloy nating ipakita ang kapangyarihan ng kabataan bilang bahagi ng demokrasya at tagapagtaguyod ng makatarungang kinabukasan. Muli, ang pagboto ay hindi lamang karapatan kundi isang tungkulin. Sama-sama nating gamitin ito ng tama at responsable. Tayong mga kabataan ang magtutulak ng pagbabago. Ang kinabukasan ng ating bayan ay nasa ating mga kamay. Sama-sama nating itayo ang mas magandang bukas. Maraming salamat at mabuhay ang kabataang Pilipino.